Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Bakit nga ba kailangan nating pumunta sa simbahan para magsimba at manalangin? Minsan, kausap ko ang aking kaibigan. Tanong sa akin, sabi niya, Brad, bakit kailangan ko pang pumunta sa simbahan para magsimba? Mabuti naman ako, wala naman akong ginagawang masama. Diba, mas importante yung mas nakagawa ka ng mabuti kaysa nagsisimba ka. Doon naman, kahit nagsisimba ka, kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ay wala rin. Sabi ko naman, ang mga simbahan ay itinalaga para sa Diyos. Consecrated, kumbaga. Tayo ay nasa mundo ng kasamaan, mundo na kung saan ang daming temptasyon. Kaya pinili ang mga lugar na yan, simbahan, para maging banal, para pag tayo pumasok doon, tayo ay ligtas. Tayo ay matutulungang maging banal at mas mapalapit pa sa Diyos. Dahil pag tayo ay pumapasok sa simbahan, doon mismo natatanggap natin ang Diyos. Doon mismo ay nakikita natin kung gaano ang kabanalan ng Diyos. Paano na lang kung hindi ka pumapasok sa simbahan? Kung ano-ano na lang napapakinggan mo. Kaya nga, maraming umalis sa simbahan dahil nakakarinig lang ng isang bagay, naniwala na agad. Dahil hindi siya protektado, hindi siya nagpumilit na pumasok doon sa pinili ng Diyos, na itinalaga ng Diyos na kung saan doon makakasama ang Diyos. Si Jesus nga, siya ay nagpupunta sa templo. Tayo pa kaya? Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na si Jesus ay itinalaga niya ang kanyang mga alagad at tayong mga naniniwala at sumusunod sa kanya. Itinalaga niya tayo, kinonsecrate niya tayo sa kanyang Ama. Sabi niya, ingatan mo sila, Ama. Pagkaisahin mo sila at ilagay mo sila sa katotohanan. Dito na lang makita natin na pag tayo ay nasa kawan ng Diyos, tayo ay protektado sa mga masama. Tayo ay dinadalangin ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mo magsimba, ayaw mong pumasok doon sa simbahan, ayaw mong lapitan yung mga tinalagang mga bagay, mga lugar, mga tinalagang tao, para pangalagaan ang ating spiritual, ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Diyos, ay mawawala tayo. Kukunin tayo ng mundo. Kaya kapatid, huwag kang magtaka kung di ka nagsisimba, palagi kang nanghihina. Nawawala na ang iyong pananampalataya. Nag-iiba ka na ng paniniwala dahil hindi ka naging tapat sa pagsunod sa Diyos. Kaya nga napakahalaga ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon na maglaan tayo ng panahon lagi. Yung mag-effort ba na pumunta sa mga lugar na itinalaga, consecrated, na isama sa buhay natin yung mga bagay na consecrated, itinalaga, at makisama sa mga taong itinalaga, yung mga taong malapit sa Diyos, dahil tayo rin ay mapapalapit sa Diyos. Kaya piliin natin, kapatid. Ito yung mahalagang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Huwag yung ang dami nating pinapakinggan na iba't iba, mga balita, mga politika, mga news, kung ano-ano, pero nakikinig ba tayo sa Diyos? Mga itinalaga ng Diyos na mag-alaga sa ating mga espiritu, yung ating pananampalataya. Kaya kapatid, nasa iyo yan, nasa akin din. Kaya pinipili natin lagi dapat ang Diyos. Kung tayo po ay na-bless sa ating reflection ngayon, na ibahagi natin, maraming mga kapatid na nangailangan ng pagpapalala ng Diyos. Bahagi natin ang salita ng Diyos, punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. God is good. Mag-comment po tayo sa ibaba. Lagay po tayo ng amen o isang panalangin o isang sentence na kung saan patungkol sa Diyos. God bless. God is good.